Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back muli mga kabarangay, na andito po tayo. Kasama pa rin ang aspirant kapitan and incumbent kagawad Kenneth Ian Nadella ng South Signal No. 1 Taguig City. Kanina nabanggit ko yung anak ko, graduate po doon sa Renato Cayetano Memorial School. Graduate siya ng parang Science Academy yun. SK. Tapos ngayon nga natutuwa ako at pumasa siya sa UP Manila. Kaya congratulations. Babatiin ko na nga anak ko, Chelsea Isabel Reginaldo. Very close ako sa mga taga-Taguig sapagkat dati po akong Senate staffer, isa po akong legislative officer. Nakasama ko po ang kanilang mayor, si Mayor Lani Cayetano sa Senado. I think that was 16th Congress. Ako po ay kay Senator Blas F. Ople at si Mayor Lani Cayetano at yung aking pong naging ex-girlfriend doon po. Magkakasama po sila kay Senator Rene Cayetano. Kaya po, sabi nga ni Cap, kanina nagkikwentuhan kami, SK, si SK, natatawa na naman sa akin. It's a small world. It's a small world talaga. Kaya Cap, mabalik tayo din sa iyong sinabing, yung mga pulok leader talaga, magiging mga presidente na. Hindi ka ba natatakot, Cap, na baka sabihin ng iyong mga katunggali at saka baka balang araw maging masyadong mapolitika ang pagiging pulok leader o presidente ng isang area sapagkat magiging masyado silang powerful dahil sila na ang magsasabi kung anong kailangan ng kanilang area, like kulang kami sa tubig, hindi bayad sa Meralco ang isang area, yung mga ganito at baka naman magselos yung mga iyong mga magiging mga kasama sa council, mga kagawad po. Ano pong masasabi niyo po doon? Tama po yun, Kags Butch. Alam niyo po, sa 10 taong kong pagiging kagawad, marami po akong nakita na mas magagaling pa sa akin. Hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon na tumakbo sa barangay. Maaring financial yan o maaring yung politika na tinatawag natin na ayaw nila ma-involve. So for the first time, dito sa ating tinatawag na programang People Empowerment, mapapalabas po natin sila. At magkakaroon ng pagkakataon na buksan po natin ang pagkakataon sa ating mga kabarangay, yung mga magagaling po talaga na mag-perform, na magbigay sila ng ambag, katuwang yung barangay. Sa akin po ay walang problema ang politika dahil kung sino yung mas magaling, magkakaroon ka ng pagkakataon. Kasi napakahirap nga po talaga nang tatakbo ka ng tinatawag nila na kakapusin ka pagdating doon sa budget. Pero ang bawat isa po ngayon sa ating pagbubukas ng People Empowerment, magkakaroon po sila ng pagkakataon na ipakita ang kanilang mga husay at galing. Per purok, balang araw, magkakaroon po ng pagandahan nito, SK May. Sino ba yung pinakamalinis na purok? Maaring yung sinabi ko sa inyong budget, hindi maging pantay-pantay, pwede natin i-award sa mga best purok na additional na may budget po sila pagdating doon. Ang pangarap nga po natin, magkaroon din sila ng sarili nilang mga, siguro simulan sa isang round, meron silang motorcycle patrol, and eventually, pagka lumaki ang budget ng ating barangay, meron na silang mga sari-sarili nilang maliit na opisina. Kahit yung meron silang sariling CCTV system, kasi po sa laki ng aming barangay, ang hirap din na iisa lang yung nagbabantay, yung merong main control na system. Ang nakita ko kasi dito, Kags Butch, sa ibang barangay, sa Pasay o kaya sa Maynila, maliit lang yung barangay nila. So mas nababantayan. So nakita rin natin doon sa barangay sa Parañaque, meron din silang tinatawag na mga homeowners association. So doon po tayo nag-pattern at nakita natin na kung paliliitin po natin yung pamumuno sa ating barangay, mas mapapadali at yung ating magiging command po sa kanila, kung ito'y pagagandahin, mas bibilis po yung aksyon at makakatakbo sila. Ito po yung tinatawag natin na pagtulong nila sa basic services ng ating barangay.
Kaya naman po, magagawa na natin yung computerization o yung upgrade dahil yun po yung pagtugon natin kay Mayor Ate Lani Cayetano. May sinabi po kasi siya. Ang sabi niya, think big, dream big, love Taguig. So para magawa naman natin ng extraordinary services sa ating barangay katulad ng pag-upgrade, kailangan natin ng tulong ng ating mga purok president, opisyales at ng mga taong bayan. Yan. Okay, ang galing, no? Yes. SK. Talagang buong-buo na ang mga plano ni aspirant Cap Kenneth Ian Nadella na sana it would bear fruit on, although hindi kami nag-endorse dito. Pero yung mga ganyang mga programa, kaya naman namin pinaparinig sa inyo, nagkikwentuhan nga kami dito na should Kenneth Ian Nadella go into specifics, yung mga detalye. Sabi ko, yes, ilabas nyo kasi may mga makikinig na mga kagawad at kapitan dyan na baka, gusto nilang i-apply sa kanilang mga barangay. Ano man ang mangyari sa BSKA ngayong Oktubre, nagkatulungan pa rin tayo kahit paano pag narinig po nila yan. Kap, ano tong ayuda system mo na naisip? Bunga ba yan ng huli nating experience nung pandemya? At medyo may ibang mga barangay na medyo naguluhan, may ibang barangay na maayos. Opo. Ano po ba to? Itong third and last na programang nais ninyong isulong. Okay. Kags Butch, parte pa rin to ng tinatawag natin na barangay upgrade system. So dito makikita po natin doon sa ayuda system, ang barangay dahil nga meron na siya, computerized na o yung database po ay naayos na natin, malalaman po natin kung sino yung mga head of the family. Kung naaalala nyo dati na nung panahon ng pandemic, meron tayong mga pinamigay na merong mga bigas o meron din naman mga monetary na tulong po sa kanila, financial. So dito po, hindi mo na kailangan na mag-fill up. Kasi dito, pagka nagawa na natin ang ating system, ang system na mismo magsasabi. Kasi po dun sa aming barangay, minsan po sa mga paupahan, ang isang kwarto, merong 3 pamilya o 5 pamilya. Sa ating pong pag-ikot, minsan ang ibinibigay po ay hindi sumasapat kasi nagbunga na eh. Ibig sabihin, yung dating mga anak, nagkaroon na ng mga asawa. So matutugunan po ito ng ating system para lahat po magkakaroon. At meron din, kagaya nga po na nasabi ko, marami mga nangungupahan po sa aming barangay. Kahit na nasa trabaho ka, makakakuha ka pa rin ng ayuda. Ngayon, kadugtong po nun, yung tinatawag natin na listahan ng mga, yung tinatawag namin na kabuhayan directory system. Makikita na rin natin kung sino yung mga naghahanap ng trabaho. Ang example nga po dyan, kung kukuha sila ng permit o sa barangay na nagpapagawa sila ng bahay, makikita ng system at ibibigay sa nagpapagawa ng bahay, ito ang listahan ng ating mga karpintero, ito ang listahan ng ating mga tubero, ito yung listahan ng ating mga electrician. Maari po bang dito na lang kayo pumili ng inyong mga gagawa? Kasi nung nagtanong ako, sabi ko, saan po ba kayo nakatira? Yung mga karpintero. Ang sagot niya sa akin, SK Mike, doon pa kami sa Laguna. Opo. Sabi ko, Taguig tapos Laguna. Yun pala, nabili yung bahay. Opo. At ang kakilala niya lang, taga Laguna. Kaya tama nga naman na ang kukunin niya yung kanyang mga kakilala. So dito po sa system na ito, mapapakita natin sa kanila na merong mga nag-e-exist na pwede mong mabigyan ng trabaho. Opo. At ang sa atin nga, sumusuporta po tayo sa pagbibigay ng trabaho sa pamamagitan ng job fair. So sana po marating din namin yung phase 2 na tinatawag na pag naghahanap ka ng trabaho, mas madali po para sa amin. Kasi umuunlad po talaga ang Taguig. Sa pamumuno ni Mayor Ate Lani Cayetano. Meron na kaming BGC at meron na rin po kami ngayon na Arca South. So napakaraming trabaho. So ang gagawin po namin, kami na yung lalapit doon sa mga kumpanya para bigyan sila ng, tanungin sila kung meron po silang hinahanap na mga trabahador at pwede namin ipadala. For example po, hinahanap nila babae, 18 to 29 years old. Oo nga, nako. Example po kasi babae, dahil example, cashier ang kanilang hinahanap. Ano?
So, doon sa cashier, at 18 to 29 years old, lahat ng 18 to 29 years old sa aming mga kabarangay na naghahanap ng trabaho, makakatanggap po sila ng notification. Kasi parte na sila sa amin ng database. Yun po yung kagandahan. At sana dumating din yung pagkakataon na maayos namin yung listahan itong system natin. Kasi makikita po namin, kagaya po ng ating mga senior citizen, dito kasi kahit 59 years old ka pa lang, pwede ka nang ipatawag ng barangay. Kasi hindi siya manual. Ibig sabihin, madidiscuss po namin sa inyo, papatawag din po namin yung mga taga-OSCA para i-discuss sa kanila kung ano yung mga makukuha nilang benepisyo sa pagiging senior citizen at naka-ready na yung form. Magiging proactive. At the same time po, makikita na rin namin kung sino yung mga qualified doon sa mga social pension. So, meron siyang mga criteria. Yun po yung i-design natin. Idinitalye ko po doon sa gumawa ng system kung maaari po bang i-filter ito. Sabi niya, kung sa Excel nga kayang gawin yung pag-filter, mas madali po dito sa ating program. So, matitrace niya po kung sino yung mga po pwedeng makakuha. So, yun po yung ilan pa lang doon sa tinatawag natin na phase 1 na dito sa ating system. Nagsimula tayo doon sa system. Kung sakasakali, ang phase 2 natin, kagaya ng 1 na mayan up to, sana makausap po natin si Kapitan Tungkol. Pakikilala namin kayo, Kap. Huwag kayong mag-alala. Napakaganda po nito, Sir Butch, dahil hindi lang po, kanina po na-discuss na po ni Kagawad, magbe-benefit po dito mga indigents at mga may kailangan po ng mga clearances from the barangay. Magbibigay din po kayo ng employment opportunities, pati po benefits para po sa inyong mga senior citizens. Napaka well thought out po ng inyong programa at napakaganda po niyan, ano. Pero bago po tayo dahil ito na po ang ating last segment, kasama po si Kagawad, bago po tayo magtapos, bigyan naman po natin ng onting kwento o background po ang ating mga kabarangay tungkol po sa journey po ninyo sa inyong pagiging kagawad, sa inyong pagiging public servant. Kayo po ay second term kagawad na po. I stand corrected nga po pala kanina dahil lang sabi ko po ay Barangay Sun Valley. Pasensya na po kayo, Barangay South Signal, Taguig City. Second term kagawad na po kayo at ngayon po ay tatakbo po kayo bilang kapitan. Ano po ba ang naging reason o purpose po ninyo, bakit po ninyo naisip tumakbo sa inyong barangay bilang kapitan naman po? Oo, ang naging journey ko po, SK May, sa totoo lang, Kags Butch, yung tatay ko dapat ang tatakbong kagawad. So siya po yung tumatakbo ng buo pa kasi talagang supporter po siya ng mga Cayetano, nung matanda pang Cayetano, si kumpanyero Rene Cayetano. So nung nagtanong po sa amin kung sino yung tatakbo, nag-turn down po siya. Dahil sabi niya mukhang hindi ko na panahon. Ngayon nagkataon po na kare-retire ko lang doon sa aming trabaho. Sabi ko mukhang mukhang nakalinya yata sa atin. So sinubukan po natin na tumakbo at pinalad naman po tayo. So tinutukan po natin yung tinatawag na pangkabuhayan talaga. Gusto po natin bawasan yung mga kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho o hanap buhay sa ating mga kabarangay. Kaya naman po, nakikipag-usap tayo kagaya ng sa ACE Foundation, doon din naman po sa Taguig City, yung sa PESO Office, kung meron silang maitutulong sa ating mga kabarangay. At nagpapasalamat din po ako sa aming mga kabarangay sa South Signal Village dahil nagbigay po sila ng bonus nung pinakahuling eleksyon. Hindi lang po nila ako pinanalo, sinamahan nila ako kaya naging number 1 po tayo. Ayan. At dumating po yung pandemic. Sabi ko, nako, ano kayang gagawin natin? Dito talaga nasubok yung kakayahan ng isang barangay official. So marami po tayong mga naging suggestion sa ating mga kasamahan. Unang-una dyan yung computerization kasi nga nakakaintindi po tayo dito. Importante pala na naiintindihan ng isang kapitan o ng barangay official kung ano yung gagawin. Kung nangyari po yun, kung na-implement po namin yun, mas marami siguro ang nabigyan natin ng tulong. Kasi mas magiging mabilis itong database management. Medyo mahirap lang intindihin kung tayong gagawa. Pero sabi ko nga, hindi nyo na to kailangan intindihin dahil may mga gagawa na
para sa inyo. Kumbaga, enjoy nyo lang yung magiging mga benefits. Kap, maputol kita sandali, no? Kasi total naman, nasa politika na tayo, no? Maraming nais tumakbo na mga magkakapitan itong darating na Oktubre. Kayo may experience kayong tumakbo 2 beses as kagawad, number 1 nga. Pero gaano kahirap yung tumatakbong kagawad vis-a-vis doon sa transition mo na tatakbo ka ngayon na kapitan? At saka paano ka makakapili? At yan ang tanong din sa amin. Although hindi pa ako tumatakbong kapitan, hindi ko po sila masagot. Paano ba mamili ng kagawad na bumuo ng team para sa darating na, alam ko non-partisan yung barangay, ano? Wag nyo na ho kami debatihin dyan. Pero in practical reality, hindi ho nangyayari ang non-partisan na yan. Kaya ang nag-uusap lang po dito ay usapang politika at politiko to politiko lang po nag-uusapan. So, gaano kahirap, Kap, o kadali ang magbuo ng isang team? At ano ang hinahanap mo sa mga kagawad mo ngayong ikaw na ang tatakbo ng kapitan? Okay. Sa ngayon po, Kags Butch, napakahirap talaga humanap ng makakasama. Dahil unang-una, ang ating mga makakasama ay hindi talaga sila mga politiko, pero mga eksperto. Kasi ang isang barangay upgrade system, para maisagawa mo, kailangan ang mga kasama mo yung mga experts. So, ang kasama ko po dito, sabi ko nga, ayan na naman tayo sa panliligaw. Nanligaw po tayo, 4 na engineers po ang ating kasama. Team, kagawad, tatakbo. Oo, 4 na engineers at yung ibang mga kasamahan naman natin, may kanya-kanya silang mga expertise. So, for the first time, hindi mga politicians, pero pinakiusapan po natin sila na kung po pwede. Para maging mga working kagawad. Para working kagawad dahil nga system ang ating gagawin. Ngayon sinabi ko sa kanila na itong pangarap natin sa ating barangay, posibleng maging number 1 eh. Yan yung ini-aim namin, Kags Butch eh. Kung may implement natin to. Ngayon kung merong number 1, may pagkakataon tayo na tulungan din yung ibang mga barangay na kalapit natin. So, doon sila nag-take ng challenge, lalo-lalo na nung sinabi ko nga sa kanila, ang sabi sa atin, think big, dream big. At unti-unti na nagde-develop ang Taguig. As in, ang layo na ng nirarating at raratingin niya pa. At kung makakasama po kayo, dito sila na hook, kumbaga. Ang sabi ko, gumawa tayo ng history. Dahil kasama kayo doon. Pero Kap, very highfalutin yung iyong sinusulong na programa, yung upgrade system, tsaka yung napakaganda actually. Pero halos pareho tayo ni SK May ng mga constituents na andyan yung mga nasa defense area na ayaw nilang marinig yan. Pero although para sa kanila yan, paano mo maibababa sa taong bayan ang iyong sinusulong na sa tingin nila napakataas, mahirap i-grasp sa kanilang isipan na ganito pala ang magagawa nyon, napakalawak. Pero dahil nga hindi nila napag-aralan yan at masanay sila sa binibigyan sila ng pandesal imbes na steak, ang ibig sabihin yun sanay sila sa rural na trabaho imbes na pang-urban ang trabaho, paano mo mabababa habang ikaw ay nangangampanya sa taong bayan yung isinusulong nyo po na progressive services? For the first time din siguro, Kags Butch, SK May, ang ginagawa po natin at ang gagawin po natin, hindi po yung pandesal saka yung kape, ang binababa natin. Talagang magkakaroon tayo ng information drive. Merong whiteboard o kaya meron naman tayong mga screen para ipakita sa kanila na kailangan na talaga natin mag-upgrade ng ating system dahil nga napakarami ng ating mga kabarangay. At ang sabi nga nila, alam mo, kailangan namin to. Kumbaga, kahit senior citizen, pipindot lang yun Pipindot lang ang senior citizen. So, ganun nga po. Alam mo, Kags Butch, nung una kasi na pinresenta sa akin yung kampanya mo sa senior citizen. Pipindot lang kayo. Oo nga, pipindot lang kayo. Katulad talaga siya ng One Namayan App nung una. Tapos sabi ko, mukhang hindi. Kasi nung pinakita ko doon sa mga constituents ko, nung gagamitin, sabi nila, komplikado. So, pinatanggal ko, gawin mo lang siyang puti, lagay mo ng logo, yung ating barangay. User-friendly. User-friendly.
Although, nagkaroon kami ng diskusyon kasi sabi nila, 25 years na akong engineer. Yan yung sinabi sa akin ng isa sa mga kasamahan ko. Tapos ang ipapagawa mo sa akin, parang homework lang. So yun yung challenge sa akin. Sabi ko, ito yung isang pakiusap lang. Dahil tama yung sinabi mo, isang button lang eh. So nabawasan siya na nabawasan, kulay puti lang siya, tapos may pipindutin ka, clearance, indigency, barangay ID. So yun lang po yung inano ko. Hindi nila maintindihan nun, pero tayo nagkaintindihan, tayo Kags Butch eh. Ayan. Na kailangan sa laylayan, makuha nila agad. Opo. Ayan po, mga kabarangay. Isang pindot lang ang serbisyo darating sa inyo. Yan ang dala na progressive service ni aspiring Kapitan Kenneth Ian Nadela ng South Signal No. 1 Taguig City. Yes po, kagawad, napakaganda po talaga ng mga programa. At sana po, pati po ang ating mga kabarangay, meron din po silang mga napulot na maaari po nilang i-apply sa sarili po nilang mga constituents at sa kanilang mga lugar din po. Kagawad, baka meron po kayong mensahe po para po sa inyong mga constituents sa Barangay South Signal, Taguig City. Ayan, sa aking mga constituents, muli po, nagpapasalamat ang inyong Kagawad Nadela sa ibinigay niyo pong pagkakataon sa akin na makapaglingkod po sa inyo. Ito po ay aming regalo sa ating pag-upgrade at sana po pagtulong-tulungan natin, gumawa tayo ng history sa ating barangay na isa tayo sa mauuna sa pag-upgrade ng ating system. So mabuhay po tayong lahat at maraming salamat po. Maraming salamat Maraming po sa inyong pagdalo. salamat po. At sana po, maimbita pa po namin kayo ulit at ma-introduce din po natin siya kila Kap Dondon at kay Kap Mas Joji. magandang usapan yan. Opo. At mga kabarangay, maraming salamat rin po sa inyong pagtutok sa ating segment na ito. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po kami dito Sa barangay, Tulungan tayo. at dadamayan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo. Wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay